Yo, what's up? This is GD Pex. Welcome sa ating another video, and today ay welcome sa ating episode 2 ng ating GD tutorial series natin. Sa video na to ay tuturuan ko naman kayo kung paano nga ba maka-achieve ng isang worship clean ambient gamit ang ating pambansang budget multiplex pedal na Mower G100 natin. Marami nagre-request nito noon pa, so ito na, gagawin natin siya dito sa ating series natin. So, para ito sa lahat ng mga users ng Mower G100 natin, especially sa mga beginner users natin na gustong makasubok or gumawa ng kanilang ambient tones dito sa ating Mower G100 natin. Pero bago ko sa inyo ituro yan, ay syempre, nakadepende muna kung ano yung gitara na gagamitin natin. So, dito sa video natin, ang gagamitin natin dito, walang iba kundi ang ating Fermata FT1B. Ito siya. So, isa siyang Telecaster guitar na dalawang single coil siya. Ayan. So, sa pagpili ng gitara, nakadepende na sa inyo. Kung isa lang ang gamit yung gitara, okay lang din naman. Pero kapag marami kayong gitara na meron sa inyo, ayun, nakadepende na sa inyo kung ano yung gitara na gagamitin ninyo. Kasi nga, hindi lahat ng gitara ay pare-pares ang kanilang tunog or yung tones nila. So, ako, dito sa video natin, gagamit tayo ng Fermata FT1B natin. Ayan, nakapili na tayo ng gitara na gagamitin natin. Pangalawa, ang susunod naman natin ay kung ano yung pick-up na gagamitin natin sa paggawa ng clean ambient tone natin. So, ako, ang gagamitin ko dito, which is yung middle pick-up, doon sa gitna natin. Kapag naka-strat kayo, nakadepende kung yung pang 5th position, 4th position, nakadepende na sa inyo since 5 selector switch siya, pero dito sa ating Telecaster, 3 lang. Ayun, so gagamitin ko dito ay yung middle pickup natin kasi nga each pickup, ayan, so magkakaiba sila ng sounds, magkakaiba din sila ng tones. So pili muna kayo ng pickup dito na gagamitin ninyo. Ayan, nakapili na tayo ng guitar pickup natin. Sunod naman natin dito sa ating Mower G100. And don't worry sa mga users ng Mower G100 dahil isi-share ko din dyan sa ating screen at ipapakita ko rin din sa inyo yung preset na ginamit natin dito para magawa ninyo at masave nyo siya sa inyong Mower G100. Ako, first thing na ginagawa ko, lagi ako naglalagay ng compressor. If needed lang naman, okay? Kung if needed siya, maglalagay tayo ng compressor dito. So first, we have the, ito yung compressor natin. And then next naman, doon tayo sa amp. So gumamit ako dito ng British 30, nakaset lang siya into low gain. And then next naman, we have the noise gate. Itong noise gate natin ay optional lang din naman since it is clean tone din siya. So hindi na natin kailangan dito noise gate. But for me, need ko pa rin na noise gate dito. If ever lang din naman na may unwanted noise or may annoying noise siya, 'di ba? Since it is ano lang din naman siya, single coil. Ayan. So next naman tayo is yung EQ natin. So bakit may EQ ako dito? Since yung amp natin dito sa ating Mower G100, bitin na bitin ako since wala din siyang mids. So, kumukuha pa ako ng additional tones using our EQ. So, yung EQ natin, nagbibigay siya ng pampashape sa ating tones, di ba? Hindi lang sa amp, kundi dun din sa ating EQ natin. Kung sakaling nabibitin kayo sa amp, hindi nyo makuha yung timpla na gusto nyo, try nyo gumamit ng EQ. But again, nakadepende yan sa gitara at sa guitar pickup na gagamitin niyo. Kasi yung iba't ibang klaseng gitara ay magkakaiba sila ng sounds and tones. So, it depends on nyo na yan. Nakadepende na rin yan sa preference ninyo, sa EQ ninyo. So, bahala na kayo magtimpla sa EQ ninyo. And then, ito yung sounds ng ating clean tone muna. Ito yung nagawa natin for our clean tone. Again, ulitin ko lang, naka-middle pickup tayo. Ayan, so ganito yung sounds ng ating clean tone. Ito siya. Okay, so naka-achieve na tayo ng clean tone dito. Again, unang ginagawa ko, nag-achieve muna ako ng pinaka-the best clean tone na magagawa natin sa isang multiplex pedal. Kapag naka-achieve na tayo ng pinaka-the best clean tone para sa atin, next naman na ginagawa ko is reverb muna. Papakinggan ko muna, papakiramdaman ko muna yung reverb. So, let's go with reverb. Ito naman, bago natin simulan yung soundcheck natin ulit, pagdating kasi sa Mower G100, para sa akin, sa totoo lang, bitin na bitin talaga ako, especially sa reverb delay modulation niya. Kasi since I'm a huge fan sa pagdating sa tatlong iyon, bitin ako talaga. Kahit kung titignan nyo dito sa ating reverb, naka-max lahat yung settings natin. Kasi nga, bitin talaga ako eh. Ito, recommended ko din sa inyo, kung gusto nyo mag-add ng extra pedal sa inyong Mower G100, may nilagay na din ako, gumawa na rin ako ng rig rundown about sa extra pedal ni Mower G100. For example, mga reverb, delay, mga modulation na pwedeng idagdag dito sa Mower G100 natin. But since kung wala pa kayong budget,
stand-alone lang si More G100, well, it's okay. Hindi naman siya sa pilitan na mag-extra pedal agad kayo kung may budget lang din naman, no? Okay, so let's go back here. Ito, magbibigay ko sa inyo ng pinaka the best reverb na palagi kong ginagamit pagdating sa worship. Nandyan ang ating particle reverb for zoom, nandyan ang ating cloud reverb, nandyan din ang ating shimmer reverb, nandyan din ang ating plate, spring, tsaka yung HD hole. Kung meron kayong HD hole dyan, yun yung mga madalas kong ginagamit pagdating sa mga worship sounds, mga typecast na ambient, mga ganon. So, ito yung ano natin, ambient reverb natin. So, ang pinili ko dito, which is yung hole natin. So, ito muna yung gagamitin natin. Ito yung sound ng ating reverb natin. Yun yung tunog ng ating reverb. Next naman, kapag nakakuha na ako ng the best reverb para sa akin sa isang multi-effects, sinusunod ko naman yung delay natin. Dito naman sa ating delay ay nakadepende ito kung anong klaseng delay ang gagamitin natin. It's either analog, echo, or digital. Or depende kung anong delay na meron sa inyong multi-effects. Pero ako, madalas kong ginagamit ay yung digital. Okay? Kasi halos wala siyang hindi siya tunog analog pag ganun. So gusto ko straight lang yung sounds niya, wala masyadong parang konting filter sa delay na iyon. So madalas kong ginagamit digital talaga. Digital delay kahit sa Zoom, digital din yung ginagamit ko doon. So anyways, sa delay naman natin, nakadepende kung ilang time. Okay? Kung ito ba'y mabilis, kung ito ba'y mabagal. Nakadepende rin sa kanta na gagamitin ninyo. So ako, ang ginamit ko dito or ginawa ko ay yung mabagal lang muna. So ito yung sounds ng ating delay sounds. So mabagal lang siya. Kung papakinggan niyo mabagal, 'di ba? So nakadepende din sa inyo kung gusto niyo mas matagal yung feedback, nakadepende rin sa inyo kung mas mataas yung mix. But again, since bitin ako talaga dito, tinataasan ko lagi yung mix dito. So try natin na pagsamahin yung overall na, kumbaga pati reverb pagsasamahin na natin dito. So ito yung reverb and delay, pati yung clean tone natin, okay? So ganito siya. Alright, and that is our preset for today, ang ating worship clean ambient natin gamit ang ating More G100 natin, at sana ay nakatulong itong patches natin or preset, itong clean ambient natin sa mga users ng More G100, and sana nakatulong talaga siya para magamit nyo siya in your future gigs, especially sa mga nagwo-worship dyan. So kung may suggestion pa kayo, request ng mga presets or tutorial regarding to this More G100 or any other product, yan, pwede nyo i-comment dyan sa ating comment section natin. And again, this is our episode 2 ng ating GD tutorial series, and kita-kits ulit tayo sa ating mga susunod na videos. And this is JD Pex and keep rock on, let's go!